is all about L-glutathione with Camellia japonica, collagen, and sodium ascorbate. Dadaanan ko lahat yan, yung mga ingredients yan, dadaanan ko lahat yan. But then again, the main ingredient of this super antioxidant or major antioxidant product is glutathione. We'll be talking about glutathione. Now, marami ng lumabas na glutathione. Nga pala, our glutathione comes from the best ingredients from Japan and also from Taiwan. Okay? So, much details of that. Our focus is the benefits of glutathione. Now, alamin natin, ano ba yung glutathione? Glutathione is a protein. It is a small protein molecule composed of the amino acids glutamate, cysteine, and glycine. It is also considered as a super antioxidant. Bakit super antioxidant? Malalaman ninyo sa mga susunod na slides. Actually, nagulat ako dito. It made me refreshed. I was refreshed on going over glutathione. Kasi, grabe, lalo na sa mga age na pataas ng 40, kailangan nyo na to. So, kaya pakinggan ninyo ito. So, what does glutathione do? Glutathione helps protect our cells from damage, as well as aids in detoxifying harmful compounds. Again, the word detoxifying. Okay. Di ba nagbibigay tayo ng protocol natin? We have 3 protocols in our naturopathic practice. First is detoxification. Second is nourishment. Third is sustaining or sustaining. Now, or balance, no? Iba yung alam. But follow my detox, nourish, sustain. In detoxifying, basically, we give vitamin C, our 24 alkaline C. Basically, we do that. Binibigay natin yung sa mataas na dosage, no? Mini-mega dose natin. We have 3 levels, the level 1, the level 2, and the level 3. So, yun yung ginawa natin na protocol dito sa M4. Now, when I saw this, meron din palang meron pong detoxification level or effect, no, pag nag-minega dose mo si glutathione, especially yung ating 24 alkyl white. Okay? So, later, nalaman natin. Now, ito beauty nito. Talking about glutathione, over 100 years of research na pala si glutathione. So, one century na. Over 1 century na may researchers and scientific studies tungkol kay glutathione. Hindi pala ito bago. Bago lang sa pandinig natin, or it was only introduced here in the Philippines or in Asia. Pero there are around 100,000 scientific papers na tungkol sa glutathione. Ang maganda dito, ito po ang susi, no, sa proper cellular function, immune health, and slowing the aging process. Kailan ba yun? Kahapon. Nung nasinagan ako ng araw, parang nakita ko sa braso ko, meron ng parang wave. So, nung ginanon ko, kasi pumayat ako eh. Pumayat ako. So, yung parang nagsagi yung aking pala. Okay. Hindi naman siya dry. It's moisturized. Pero parang nagsag. May mga guhit-guhit siya. So, sabi ko, kailangan pala nito, with proper exercise, kailangan ako mag-mega dose ng glutathione. Especially sa mga babae, mga flabby dito, kailangan nila. Kasi bakit? It goes with the age. Okay? It goes with the age. Tignan ito. There are 5 benefits of glutathione. 5 benefits. Number 1, it is an antioxidant. Not just an antioxidant. It is a major antioxidant that protects the cell from damage. Now, ito din po, glutathione pala, synergizes with vitamin C and vitamin E. Meron tayong vitamin C. Yung glutathione, yung vitamin E, pwede natin makuha yan sa ibang vegetables, sa mismong vitamins mismo. But we have our own vitamin C together with glutathione. Kaya napakaganda ng mixture, ng synergy pagdating sa ating alkyl white at saka yung ating alkaline C. Okay? So, it has an immune system effect. So, tinan nyo ito inilagay ko ito lahat, hindi ito bullet type, kasi glutathione protects immune cells from damage while exerting some direct antiviral effect. Remember, sinabi ni Doc Ubusan
walang antiviral effect ang sodium ascorbate. It boosts our immune system. Pero wala siyang antiviral effect. Fortunately, ang glutathione, meron siyang antiviral effect. So if you are maintaining on a daily basis yung pag-take ng glutathione, ito ay protected sa mga antivirus, especially in COVID. It's still lurking around. Nandiyan pa ang COVID. It is also a critical modulating balance with the immune system. It boosts function when the immune system is underactive. Ibig sabihin, when you feel somehow parang mababa ang bioenergy mo, ibig sabihin, bumababa din ang glutathione mo sa system. Kasi bakit? Ang glutathione pala is down to the cellular level. Yung in-explain ni Dr. Ubusan, yung tinatawag na binanggit siya, cells, di ba? Yung nasa gitna, cells. Imagine nyo na lang. Cells. It has the negative and positive electrons or ions. Now, yung nasa gitna ng nucleus, that is the mitochondria. Ang effect ni glutathione, remember, tinan nyo yung beauty ng ating alka white tsaka yung ating alkaline C. The cells is being protected. Yung cell membrane, protektado yan ng vitamin C natin, ng ating alkaline C. Now, sa loob, yung mitochondria, protektado naman yun ng glutathione. So, maganda pala talaga kung gusto mong bumata. Tingnan nyo si Dr. Ubusan. Sinasabi ko na ulit, tingnan nyo si Dr. Ubusan. She's already 80 plus. Pero ang ganda ng paglakad niya, maayos ang kutis niya. Walang salamat doc sa itsura niya, no? Now, the mitochondria, yan yung energy producing compartment ng cells natin. So, yan ang inaatake o binibigyan buhay ng glutathione. So, pagka mababa ang glutathione natin sa katawan, automatically, parang low energy rin tayo. Now, it is a critical cellular function. Glutathione is required to manufacture many cellular proteins. It synthesizes with the repair of DNA. Again, the repair of DNA happens during our sleep. Okay? Kaya maganda na ang glutathione mo, nagtitake ka rin isa gabi. Actually, sa gabi yan. It activates, regulate, and the cellular enzymes in our system. So, maganda rin ito katulong ng vitamin D3. Actually, ang glutathione ang nagre-regenerate, tumutulong na palakasin ng vitamin D3 sa katawan natin. And vitamin D3 is is uplifting the health condition of our bone marrows. Alam naman natin ang function ng bone marrows. Diyan ang gagaling yung production of red blood cell and even the white blood cell. Kasi bakit? White blood cell is yun yung mga panlaban natin. Yan yung mga armies natin pag may infection sa katawan. So pinapalakas ng glutathione ang bone marrows natin through the vitamin D3. Okay? Another, it is a detoxifying compound. Glutathione is the most effective detoxifying agent. Maliban doon sa vitamin C natin kasi it cleanses our system. At the same time, ito naman up to the cellular level. Glutathione binds undesirable toxins, pollutants, chemicals. Remember, pag tayo po ay nagkakaroon ng QRMA or medical wellness check-up, hindi ba kadalasan nakikita natin yung heavy metals, yung chemicals sa katawan natin. And tandaan po natin, we are so much exposed sa mga pollutions. So, kaya pag ikaw ay nag-glutathione, huwag kang mag-uulat kung bakit ikaw ay nakaka-surpass o nakakalagpas na hindi ka tinatamaan ng sakit. Together with our vitamin C. Ulitin ko, vitamin C protects the cellular membrane. Glutathione protects the mitochondria. Yun yung nasa gitna ng cells, yung nucleus. So, napakaganda palang combination. Okay, Doc, kulang ba yung protection ko sa vitamin C? Hindi siya masyadong kulang. Pero honestly, di ba mas maganda kung inside out of your cells is well protected tayo? Anyway, we at M4, we have these two wonderful products na ibinibenta natin. So, it goes hand in hand. Kung meron kang left, meron kang right. Ano ibig sabihin? Kung meron kang vitamin C, dapat meron kang glutathione. No? Kasi bakit? Magandang pang-detoxify together with it. Together with vitamin C, yung glutathione. Di ba? Usually yung heavy metals, tsaka yung mga drug metabolites, na ini-excrete natin yan, ini-nabits natin yan. Ang tumutulong po niyan, na mag-excrete ng mga toxins sa katawan natin
ay ang glutathione. Malaking tulong. Now, kung less ang glutathione sa katawan, huwag ka mag-alala kasi mTOR ka na. Now, if you are not taking glutathione yet, I think you have to start now in taking glutathione. So, what happens when glutathione levels in the body are getting low? Okay. Glutathione levels tends to drop as we age. Tandaan, as we age. As we age. Okay? So, kung ilang taon ka ngayon, medyo bumababa na ang glutathione sa katawan natin. Glutathione is produced by our liver. Okay? Okay, listen. As well as when we are exposed to age, pinapababa niya ng mabilis on a tremendous level yung glutathione sa katawan natin. Kaya huwag ka magtaka, no? Kung bakit pare-pareho kayo ng edad at medyo mas matanda ka tignan doon sa katabi mo. Okay? Huwag tayo magtaka. Otherwise, nagugulat din naman yung iba. Bakit? Pare-pareho tayo ng edad. Bakit ang bata mo? Alice, ang bata mo. Tignan, compare sa edad mo. Because, well, I'm taking glutathione. Sabihin ni Alice, no? Kasi nasa mTOR siya, no? Pag exposed ka pala sa mga toxins, drugs, and environmental pollution, so it is automatically converted to free radicals sa katawan natin. Tapos, itong issue, yung pag-take natin madalas ng pain relievers. Ulitin ko. Kung mahilig kayo sa mga biogesic, mahilig kayo sa mefenamic acid, pinapababa niyan, pinapatay niya ng glutathione sa katawan natin. Okay? Ano ako dyan? Responsible ako dyan. Okay? So, these are new innovations of learnings when it comes to taking glutathione. Low levels of glutathione are linked to accelerated aging. Okay? Aging, pababa, patanda. And also every chronic disease, especially those, pag mababa pala ang ating glutathione sa katawan, madali tayong lapitan ng sakit. Ang unang-unang nangyayari pala sa atin, okay, huwag ka magtaka. Kasi sabi nila, pag dumarating ka na sa 40, lumalabo na ang paningin. Okay? Ito po'y mababang grado lang ito. This is 25, this is 50. Kaya ako nakasalamin. Para lang maganda yung aking basa. But I am already 53. Anong ibig sabihin? No? Hindi rin ako type 2 diabetic. Because I'm taking glutathione. And I'm taking vitamin C. All the products of mTOR, tinitake ko yan. Okay? So, another. Being older is a well-recognized risk factor for severe. Habang tumatanda tayo, yung severe illnesses, complications, and death. Masakit dito yung death. From a variety of causes including viral infections. Lower glutathione levels make cells more susceptible to oxidative damages. Low glutathione levels can also impair the immune system as well as protective barriers. Remember, pag mahina pala ang baga natin and meron tayong gastrointestinal issues, especially yung GERD or yung acid reflux, isa pala yung indication na mababa ang ating glutathione level sa katawan. Ulitin ko. Pag mahina pala ang baga natin, o ang bata, sipunin, ubuhin, o madalas kang sinisipon, mababa na ang glutathione level mo sa katawan. Okay? So, vitamin C, alkaline vitamin C, or our AC, and then our EW, pag pinagsama mo yan, boom! Good health ang yan. Another, pag may issue pala tayo sa gastrointestinal tract natin, so we do the QRMA assessment, right? So pag meron tayong issue pala doon, mababa na rin ang glutathione sa katawan mo. Again, bibigyan ko kayo ng tip, okay? When you do your medical wellness checkup using the QRMA. So, ito yung the same impairments exist in this condition. Okay, pag mababa ang glutathione natin, are you familiar with CKD, chronic kidney disease, yung mga dinadialysis? Okay? So, alam ko may pumapasok sa isip ninyo. No? Bakit? Di ba, pagka may CKD, medyo less ang ating vitamin C, bombahin ng glutathione. Okay, ulitin ko bombahin ng glutathione. I-bombard nyo ng glutathione yung system. Pwede tayo magbigay ng mataas niyan. Ang detoxification system ang detoxification process ni glutathione sa system natin ilalabas sa wiwi, sa pupo, sa ihi, sa pawis yung pag-detox ng part ng up to the cellular level. So for me,
No? Low vitamin C, high in glutathione. Pagka may CKD yung tao. Now, COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Pulmonary issues. Binanggit ko po kanina. Pagka tayo pala ay mahina ang baga, ubuhin, sipunin, konting exposure lang sa labas, medyo bumibigay ang baga or nagkakaroon ka na kagad ng issue sa lungs mo, it is also an indication na mababa na pala ang glutathione level mo. Remember, okay? Immunocompromised state, it weakened immune system from solid organ transplant. Yung mga na-transplant na, it's automatic. Pero ito, this is not for all. Hindi naman lahat nakakaroon ng transplant dito sa mga nadadaanan natin. However, listen, bato-bato sa langit, tamaan sa pool. Obesity pala. Obesity is an indication na mababa na din ang iyong glutathione. Grabe, ano? So, obesity, well, in other words, this is overweight ka. Yung body mass index mo, hindi normal. So, pag tinamaan ko pa ng obesity, isang indication na mababa na rin ang ating glutathione sa katawan. Again, serious heart conditions such as, heart failure. Di ba sa QRMA natin, heart failure, di ba pag nakita natin yung stroke volume, mababa, automatically, magkakaroon ka ng heart failure. Glutathione. Bombard mo ng glutathione. Another, coronary artery disease or cardiomyopathy. Sino yung kinuha ni Lord kamakailan lang? Dahil sa cardiomyopathy. Hindi, si Secretary Toots Ople kinuha ng cancer. Just imagine, si Toots Ople kinuha ng cancer, yung kapatid niyang dalawang lalaki kinuha rin ng cancer. Tatlo magkakapatid kinuha ng cancer. Alam niyo na, mababa sa glutathione ng katawan nila. Hindi sila umabot sa 61 lang si Toots Ople. Kamamatay lang po kahapon. Nasa news yan. Tingnan niyo to, sickle cell disease. Hemoglobin is abnormal, which causes the red blood cell or RBC to become hardy and sticky. Okay, listen, papakita ko yung picture ng sickle disease. Okay? Another, pagka ikaw pala ay type 2 diabetic, automatically, kulang ka. Di ba pag nag-check tayo sa QRMA natin, na-check natin may issue sa blood sugar or insulin resistant. Okay? Automatically, pag nakita ninyo, mataas ang triglyceride, kulang sa glutathione. Okay? So, yung protocol na binibigay natin, swak dito sa mga binabanggit ko. Ito po yung sickle cell disease. Makikita po yung sa picture. Bilog-bilog yung red blood cell natin. Red blood cell, bilog-bilog. Kung mapapansin niyo, ito yung actual na sickle cell disease. This is a form of anemia. Okay, form of anemia. Usually, ang ibinibigay ng doktor, pagka anemic ang tao, diba, iron, diba? Ibigyan ka ng, ferrous sulfate. Okay. Alam nyo, they are just addressing the problem. And ang cause pala ng anemia and sickle cell disease or illness is yan yung pinaka-rampant na anemia. Grabe, glutathione lang po pala. Automatic, mag-glutathione ka lang together with our vitamin C, ang alkaline C natin. Malaking bagay na sa ating cells, sa ating health ito. So, yung red blood cell, mapapansin niyo nagiging letter C. Nasisira. Well, ang nakakasira sa red blood cell, automatically, pag sira ang red blood cell natin, mababa ang oxygen level natin sa katawan. So, automatic yun, magkakaroon ka, mabilis ka mapagod, and mabilis kang hingalin. So, pagka nagpa-check up ka, napakatagal makikita lang natin ito sa live blood analysis. Pagka NLBA ka, nakita mo yung dugo mo, nakikita ko ito. I also do and perform the live blood analysis check-up. Ako makikita ko to, yung sickle cell disease. Minsan gagawin po natin yan dito sa ating office. So, what role does glutathione play in immune function? Okay. Number one, it is imperative to understand how important is glutathione to protect against infection. What research is quite clear, on this higher cellular levels of glutathione are associated with the person having the proper response to
tama ito. Pag mataas, pagka ikay kumpleto sa glutathione sa katawan, kahit once or twice a day ka nagtitik, hindi ka basta tatamaan ng viral infection. Hindi po ba si COVID is a form of virus? So, that is why noong 2020, lumakas yung ating alkaline C, lumakas din yung ating 24 alkawide. Ulitin ko, ibinaba na po ang alert issue or level ng health dito sa atin. But then again, nandiyan pa rin ang COVID. Nandiyan pa rin ang influenza. Nandiyan pa rin yung ang tawag nito yung flu. Nandiyan pa rin yung pneumonia. So still, itong mga binanggitin ko, marami sa atin hindi alam o marami sa atin, baka alam nila pero hindi nila pinapansin. Pag mahina pala ang baga ng isang tao, kulang ka. May bata po pala, kailangan na rin mag-take ng glutathione. May age level na pwede na rin mag-take ng glutathione. Especially yung mga hikain. Pag hikain, glutathione plus the vitamin C. Okay? So, this effect is due to glutathione protecting immune cells from damage as well as enhancing immune functions that are critical to protecting against virus. Again, role ng glutathione, it direct effect in blocking replication of various virus. So, hindi po ba ang virus nagmumultiply? Okay? Ang ginagawa ni glutathione, especially kung maganda ang levels of glutathione sa katawan mo, automatically pinapatay na niya yung virus. Sa live blood analysis, nakikita natin yung different kind of virus. May L virus, may rad virus, merong C virus, may circle virus, merong mukhang spider virus. Well, anyway, yun yung pinapatay niya, yung mga viruses and bacteria if your glutathione level sa katawan ay mataas. Okay. Again, these antiviral properties of glutathione, remember, antiviral properties of glutathione are thought to help prevent increased viral loads and subsequent massive release of inflammatory cells into the lungs, seen and certain viral illnesses. Binanggit na naman po dito. Number 1, binanggit dito yung inflammatory cells. Okay. Pag mababa ang glutathione natin sa katawan, napakalapit po natin. Babanggitin ko yung word na hyperplasia. Okay. Hyperplasia. Alam natin na ang hyperplasia is the first stage leading to cancer. Alam niyo yan. Lalo yung mga nagko-QRMA, nagme-medical wellness check-up. So, glutathione prevents inflammation. It fights inflammation sa system natin. So, if it fights inflammation, if you have a good level of glutathione sa system natin, hindi natin kailangan mag-take ng mga pain relievers. Okay, I'm responsible for that. But now, with taking glutathione at least 2 to 4 every day. 202 take ko. Maintenance yun. 202. Okay? Napiprevent po niya ang inflammation sa system ko. At the same time, yung virus, kinakatay ng glutathione sa katawan mo, yung mga viruses. Whatever viruses, kinakain niya yan. Pinapatay niyan. And then, iniihi mo, dinudumi mo na. Okay? So, this is how glutathione protects our cells. Pansinin po natin. Binanggit ito ni Dr. Ubusan. Sun damage, environmental toxins, poor nutrition. Again, poor nutrition. Stress, number 1, killer yan. Pumupunta yan lahat sa ating cells. It damages our cells. Now, glutathione is a very good antioxidant. Hindi yan basta tatablan yung cellular level. Okay? The vitamin C protects the cellular level. Yan yung nagpapakapal, nagpapatibay. Siya yung nagbubukas sara ng pores ng bawat cell, the vitamin C. Ito nasa gitna, yan yung tinatawag na mitochondria. Nandiyan dyan yung nagpo-produce o nagko-convert ng energy o nagbibigay ng energy sa bawat cells. Okay? Nagpapalakas ng negative and positive ions. Now, pinoproteksyon naman ng glutathione yung nasa gitna, yung mitochondria, yung nucleus. Okay? So, magandang combination si alka white at saka si alka C, yung ating alkaline C, yung ating vitamin C. So,
Nako, no? Nung ginagawa ko to kagabi hanggang madaling araw, sabi ko, napakaganda palang pagsamahin si alkaline at si alka white, yung glutathione and vitamin C. Kailangan pala, you should not go out without taking this protocols. Now again, tingnan po natin itong illustration. Si alka white protects our bones. Alka white also protects our mammary glands, especially sa mga kababaihan. The uterus, number 1. It also protects all the nerves in our system. It also protects our red blood cells. Alka white also protects the brain, especially the brain. Usually, di ba, tayo, pagka tayo ay in a check-up, especially yung tinatawag natin na meron siyang cerebral arteriosclerosis. Okay? Get the correct intake. Okay? Get the correct intake of our alka white. Mataas po ang ating ingredients ng yung milligrams ng ating glutathione sa alka white. So get the correct level for your body mass, for your body weight. Automatically your brain will be protected. Ako po dati before mTOR, lagi akong masakit ang ulo, no? Because nung chinek ko, mataas yung aking cerebral arteriosclerosis. When I started taking regularly ang ating alka white, nung chinek ko, normal na yung aking cerebral arteriosclerosis. Okay? So, it also protects our cardiovascular system. It protects all the blood vessels. Again, balikan natin. Si vitamin C, alkalizes the system. Remember. Si alka white protects the blood vessels, strengthens the blood vessels. Ganun din ang function ni ating vitamin C. Now, sino naman yung basta magtatanggal ng cholesterol natin? And automatically, yung vitamin C together with alka white takes off the cholesterol na naka-embed sa mga blood vessels natin. It also protects the heart, the cardiovascular. Kanina binanggit ko lang yung cardiomyopathy. Myocardial issues is yung muscles surrounding the heart. So, alka white protects our heart. So, kung meron tayong nakita na cardiovascular issue, yung ating check-up, yung ating na medical wellness check, yung ating client, automatically, hindi dapat mawawala. No? Dapat lagi mayroong alka white together with vitamin C. Okay? And then, yung ating gastrointestinal issues, the large intestine, the small intestine, is being also protected by alka white. Grabe. And the kidneys. Balikan ko yung kidney. Kung mapapansin niyo yung kidney, nasa ibabaw po niyan yung adrenaline gland. Kaya pala, yung mga taong laging magagalitin, pakinggan, yung mga taong laging magagalitin, no? Mga taong laging stressive, laging negative, ang mindset nila, ang mga binabanggit nila, laging gising, automatically kidney yung tinatamaan. Kasi bakit? Nasa ibabaw lang po ng kidney natin, dalawang kidney natin, nasa ibabaw po niya yung adrenaline gland. Pagka ikaw ay stress, automatically, nag-release yan ng cortisol. Ang cortisol, ayan ay bad hormone yan. Stress hormone yan. Automatically, toxin yan sa katawan. Ang beauty niyan, together with our vitamin C and our alka white, inaayos na yung ating adrenaline gland in releasing the cortisol. Now, again, ano ba kabalita ng cortisol? Yung tinatawag natin na happy hormone. I forgot the term. Kakabigay ko lang. Cortisol and dopamine. Dopamine is a happy hormone. Ang dopamine naman, hindi galing sa adrenaline gland, galing sa brain. Ini-enhance ng alka white together with our vitamin C yung ating brain. So, kaya pala pagka nagtitake ka ng ganyan, hindi ka feeling stress, hindi ka feeling down lalo especially itong ating alka white at saka yung ating vitamin C. So, additional benefits po, no, ng glutathione. Number 1, it reduces oxidative stress. Okay, oxidation. Yung mansanas, hatiin mo. Well, i-expose mo lang ng ilang minuto yan, nangingitim, magbabrown ka agad yung mansanas. That's oxidation. Meaning, nagkakaroon na ng pagkabulok. Okay? So, nire-reduce niya. Kung ikaw ay stressive, kailangan mo ng glutathione. Lalo na kailangan
sa kung lalo na kung lagi kang magagalitin, mainisin, kailangan mo nito. Automatically, kilala niyo mga tao niyan, recommendaan niyo na ng glutathione. It improves health against psoriasis. Bakit? Especially yung ating glutathione. Malalaman mo later. Napakaganda po pala in combination with Camellia japonica. Okay? Yung Camellia japonica, ang atake naman niya sa skin, sa melanin. Okay? So, ang gandang combination ng glutathione natin at saka yung Camellia japonica. Okay? So, kung meron kayong kilala na may psoriasis, i-bombard nyo po ng glutathione together with our alkaline seed. It also reduces cell damage in alcoholic and non-alcoholic fatty liver. So, pansinin nyo pag may fatty liver yung na-check up natin, automatic glutathione. Dosage, mamaya, nasa last slide natin. It also improves insulin resistance in older individuals. So, pagka 40, pataas ka na. Okay? Tapos malakas ka pang kumain ng kanin. Okay? At ang blood type mo, nasa B ka o O. Malakas ka sa kanin. Ang O, number 1, carnivore blood type, low carb, high protein, animal protein. Blood type A and B, high carb, low protein. Automatically, pagka hindi maganda ang ating digestive system, hindi natutunan yung tamang pagkain, hindi na-absorb yung tamang nutrients, yung waste natin nako-convert sa insulin. Imbis na ma-convert sa energy, nako-convert sa waste. Okay? Imbis na yung kinain mo, nako-convert sa sugar, nako-convert sa energy, pag wala kang glutathione sa katawan, automatically waste yan. So kung very rich ang katawan natin sa glutathione, automatic hindi ka basta dadapuan ng type 2 diabetes or hindi ka magkakaroon ng insulin resistance. Okay? Increased mobility for people with peripheral artery disease. Anong ibig sabihin nito? Lower extremities. Okay? Sa mga binti, ito. Ibig sabihin yan. Malaking tulong ang glutathione pala doon sa may mga number 1, may issues sa varicose veins. Spider veins. Okay. Kadalasan tinatamaan niya yung mahilig sa mga heels, yung medyo strenuous yung kanilang activity, lalo yung mga kababaihan. Okay? Yung mga sa joint pains. Okay? Napakaganda pala ng glutathione together with our vitamin C doon sa mga para sa lower extremities natin. Okay? Meron din po tayong malalaking ugat sa mga binti natin na nakakatulong si glutathione. It also reduces symptoms of Parkinson's disease. Again, sa nerves ito. Sa nerves na naman to. Okay? Sa brain and sa nerves. Parkinson's disease. It helps fight against autoimmune diseases. Psoriasis is an autoimmune disease. Lupus is an autoimmune disease. Yun yung mga common na autoimmune disease, no? Ano pa ba? Yung sa bata, hindi autism. I think it's autistic. Basta meron sa bata na autoimmune disease pala. It's also a form of ADHD. Attention deficiency syndrome. So, it's also considered as an allergy and at the same time an autoimmune disease that only glutathione and vitamin C can help improve that kind of situation. So, it also reduces oxidative damages in children, kakabanggit ko lang, with autism. Okay? Glutathione helps children with autism. Kakabanggit ko lang. And it also reduces the impact of uncontrolled diabetes, yung mga borderline, tataas ng borderline, baba, tataas. Well, makakatulong si glutathione. Kakabanggit ko lang din kanina. It also reduces respiratory disease syndrome. Glutathione, ano bang explanation niya? So, lungs, respiratory system. Ang pumupondo dyan, oxygen or hangin. Okay. So, sino nagdadala? Yung red blood cell. Pag mahina na ang glutathione sa katawan na natin, automatically, kulang sa oxygen yung bawat red blood cell or RBC. It explains very, very logically. So, pag meron kang sickle o anemic ka o meron kang sickle cell disease, mababang glutathione mo, pagpunta niyan sa lungs mo, automatically, magkakaroon ka ng issue sa respiratory system mo. So,
nire-reduce ng glutathione ang issue mo sa lungs mo. So malaking, kaya pala, no, kung ubuhin, sipunin, kailangan natin ng glutathione. Again, ito na. Ito na po yung ating next ingredient, yung Camellia japonica. So sinasabi dito, Camellia japonica, also known as tsubaki, is the Japanese native form of the plant camellia. Yan yung beauty ng camellia natin. Okay. Na nasa ating glutathione. It is a rich source of antioxidants, vitamins, phosphoresculine, and omega-6 fatty acid. So, may omega-6 yung ating glutathione because of the Camellia japonica. That's how potent yung ating 24-alpha white. Okay? The ingredient can provide skin-enhancing benefits. Di ba sinabi ko po kanina, may glutathione ka na, may skin protection ka pa galing kay Camellia japonica. As antioxidant protection and moisturizing, it moisturizes the skin at the same time. Ito pa yung isa. Camellia japonica, ito pala ay gamot in treating yung mga burn, nasunog na balat at the third degree. Ano yung scalds? Yung mga nabanilian. Yan pala ito ginagamit na pang-treat sa mga nasunog ang balat o nabanilian. Camellia japonica. It improves skin condition. No, naibabalik niya sa normal condition yung burns and scalds, yung mga nabanlian sa nasunog na balat. Camellia japonica. It also has an anti-cancer component. So listen, mataas po ang percentage ng Camellia japonica sa ating 24-alpha white. So hindi lang sa glutathione, meron pa pang anti-cancer component dun sa ating glutathione. Parang yung ating product na goji. Goji is considered as one berry na anti-cancer, together with our wheatgrass and together with our barley grass. So, kung yun meron, grabe, no? Kung meron yung anti-cancer component, yung ating Restore, meron din itong anti-cancer component. Itong ating 24-alpha white. And then, Camellia japonica is very rich in vitamin A, D, and E. Nakamix yan sa ating glutathione. Yun na yung end product in 24-alpha white. Okay? So kaya pala, yung skin issue moisturize, kahit nababad ka, actually, lahat po ng matinding best camp, nag-bombard sila ng 24-alpha white. So, parang nung magkita-kita kami after a week, parang walang, nangitim lang, pero moisturize pa rin yung balat. Sorry. Malamig dito. So, it also helps fight wrinkles. Wala pa ako yan. So, collagen naman. Health benefits ng collagen. Okay. These are the ingredients that are found in our 24-alpha white. Alpha white. So, meron siyang glutathione. Now, meron siyang Camellia japonica. We talk about now collagen. Collagen health benefits. It improves skin health. Okay? At the same time, it relieves joint pain. Okay? It prevents bone damage. It boosts muscle mass. So, yung glutathione, I also advise glutathione, yung particularly yung ating 24-alpha white, dun sa mga nasa nag-weights, especially yung, there are two programs sa gym. Weight loss, weight gain. Okay? So yung nasa weight gain program, i-recommend nyo yung glutathione. Merong proper dosage. Pagka meron na gusto magpalaki ng katawan ng body mass, sabihin nyo sa akin, bibigyan natin ng tamang dosage. Okay. It promotes, collagen promotes heart health. Collagen. So bakit? Number 1 lubricant nga ito eh. Lalo sa mga joints and other health. Tingnan nyo ito Hair and nail taking collagen. Okay. Kaya pala maganda yung mga kuko natin, no? Alam naman natin pagka merong pag-brittle ang hair, lagasin ang hair, and then parang yung kuko mo hindi matibay. It is also a sign na kulang ka sa collagen, no? So, together with Camellia japonica, together with our glutathione, nasa 24-alpha white, ito yung mga binibigyan niya ng lunas. Again, dito tayo sa gut health. Tingnan niyo po yung gut health.
may nakalagay dito, leaky gut syndrome. Okay? Collagen, tingnan nyo. Ang leaky gut syndrome, pasintabi po sa mga kumakain. Mapapansin ninyo, may lumalabas na mamantika sa inyong anus or sa inyong puwet. Okay? Paano yun? Lagi kayo nagkakaroon ng skid mark. Bakit? Too much oil sa katawan. Ang excretion niya, hindi siya nakakontrol, uncontrolled excretion yun. Lumalabas yun sa anus, so nagkakaroon ng skid marking in your underwear. Ang tawag doon, leaky gut syndrome. Okay? So, ibig sabihin, pagka meron ka palang ganung syndrome, kulang ang system mo sa collagen. Okay? Collagen also promotes brain health together with our glutathione. Okay? And it also promotes collagen, weight loss. It also promotes better metabolism. Kaya pala, nung pinagsama-sama ito, ang galing po ng formulation ng ating 24-alka white. Very holistic. Napakaganda ng ating formulation, no? And of course, yung sodium ascorbate. It acts as a carrier of all the nutrients. Alam naman po natin, kahit anong i-take yung food supplements, kung kulang tayo sa sodium ascorbate, kung walang vitamin C, hindi siya basta ma-absorb ng ating system. Thus, it promotes better absorption using merong sodium ascorbate yung ating alka white. So, but then again, ilang percent ba ang nasa sa alka white? Still, buti na lang, nasa MCore tayo, meron na tayong 24-alkaline C. Meron tayong sariling vitamin C. Synergize mo pa, may synergy pa yung ating alka white, pati yung ating alkaline C. So, mas lalong lumalakas yung absorption ng glutathione sa katawan natin. Again, the Japanese capsule belting system, ang sinasabi ko dito, freshness and what is inside the capsule is maintained with this kind of capsulation technique. This is a very expensive system or capsulation technique. Ito pong, kung mapapansin niyo yung ating glutathione, meron siyang white na broken white belt dito sa capsule, no? Meron nakapaligid dyan. Yan po, basically ang glutathione mabaho. Okay? Hindi siya pwedeng sumingaw kasi yung freshness niya, yung potency niya, pag sumingaw, nawawala. Kaya hindi advisable yung ginadrop na glutathione kasi bakit? Nawawala yung freshness and potency ng glutathione. Fortunately, nasa MCore tayo, yung ating alka white ay merong Japanese belting system, no? Yung capsulation niya, napakaganda man. So very sealed and fresh yung nasa sa loob ng capsule. It is different from enteric coating. Enteric coating is yung pumuputok sa small intestine. It is almost the same, but then again, at least yung freshness niya, sure tayo na kahit ibenta ninyo sa labas, no? Kahit i-direct selling natin si 24-alka white, no? Hindi tayo mapapahiya na freshness inside out is with our product, especially ating glutathione. So, recommended dosage. Okay. Listen, recommended dosage. For detoxification, 2 daily. Okay, listen. For yung first month po, yung unang buwan, yung first 30 days, 2 daily. Approximately, ito po ay together with our alkaline C, no? Ito sa detox lang ito using alka white. Iba naman 'yon, may level 1, level 2, level 3 tayo. So, ito naman yung aking nire-recommend if you're going to use alka white for detoxification system, especially sa liver and sa bone marrow natin, no? It has to be on a 2 per day. 2 capsules in the morning, 2 capsules in the afternoon, 2 capsules in the evening. Okay, napakahalaga po niyan for 30 days, 1 month. Okay? That is approximately 6 bottles every month. Now, kung hindi nyo pa ito na-umpisahan o inumpisahan nyo na ito, ituloy-tuloy nyo for 30 days, yung 2. Yung mga binigyan ko po ng recommendations na 2 per day. Tuloy nyo ito. Sabay po ito dapat ng ating alkaline C. So, for nourishment and sustaining, okay, second month onwards, kahit 101 na lang tayo every day.
For maintenance na po ito. For maintenance ito. Every day, do not leave home without our sodium ascorbate and this product 24 Alka White. Again, meron akong konting paalala. Meron akong konting paalala. Ito po yun. Observe 1 day intake holiday every month. Anong ibig sabihin? Sa loob ng isang buwan, wala po tayong munang iinumin. Just plain water. Alkaline water. Wala muna tayong food intake. Wala muna tayong supplement intake at least for 1 day. Sa loob ng 30 days. Ang tawag ko po dyan ay intake holiday. That's one way of to flash out. One way to flash out. 24 hours na naman po yan. To flash out all the toxins na nasa katawan natin. Minsan kasi nai-immune yung ating system doon sa mga ininom natin. Okay? O sa dami ng ininom natin. At least in 1 month or every month, meron kang 1 day na meron kang intake holiday. So wala kang iinumin just for 1 day. Plain water lang or yung better, anong klaseng water, alkaline, yung aking recommend. So, thank you very much. No? Tapos po ako the 24 Alka White presentation ito. So, tapos po ito. In MCOR, we improve lives. Yan. So, I'll stop sharing. That's my first time. Back to you, Coach Alice. Ayan, grabe. Sobrang dami kong natutunan, VP. Talagang direkta sa mga sakit na mga matutulungan, 'di ba, yung ating glutathione. Nailagay pa diyan, Coach Alice. Kung may problema na check up natin, may problema sa thyroid. 'Di ba, pag tumataas yung FT3 tsaka FT4 o kahit yung FT3 lang or FT4 lang tumaas, automatically kailangan pala natin mabigyan na siya ng glutathione together with our alkaline C. Hindi ko lang nailagay doon. Naalala ko lang ngayon. So, the slide is available for all of you. Back to you, Coach. Ayan. So, VP, mag-aano ba tayo ng kung mayroong question para Oh, yeah, sure. Oh, no problem. Ayan, kung may question kayo, syempre, take this opportunity kasi si Doc VP Mike ang ating speaker, di ba? So, kung meron kayong question, huwag kayong mahiya na i-comment dito sa ating sa ating comment box. Actually, VP, ngayon, ang realization ko is Alkaline C and Alka White, ayan, talagang nakakatulong siya sa overall health natin. Yes. Diba? Parang sa overall, sa katawan talaga eh. Kasi kanina inaano ko kung ano yung hindi na-touch, parang lahat na banggit. Thank you. Ano lang? Well, we're presenting the product. This is some sort of type. However, hindi pwedeng mag-adlib dito ng kung ano kasi baka magkamali tayo. Ang akin lang sa totoo lang, pinakita ko lang dun yung actual benefits eh. Kailangan we focus on the benefits. Ako din, nung nire-review ko to, marami akong pinagkunan ng medical journals. Kuha ko dito. Ganun ang ginawa ko, pinagsama-sama ko lang. So nakita ko na kailangan pala talaga hindi tayo nawawala ng glutathione, especially when you're 40 and above. Hindi ko nga nilagay dun eh. Nakaka-apekto pala ang pag mababa ang ating glutathione sa katawan, nakaka-apekto rin sa sex drive. Sorry ha. Pag mababa ang glutathione sa katawan, nakaka-apekto sa sex drive. At meron pa hormonal imbalance. Glutathione together with ating vitamin C. Merong enough dosage, merong sapat na dosage para dun. Questions please. Baka may questions dyan. Ito po, sa bata po, ilang taon sila pwede mag-take? Actually, pero Sige na. Nandito naman ako. Sige na. Okay, sige. Okay. Basta po nakaka-take na ng capsule. Nakakainom na ng capsule. Kasi hindi siya pwedeng tanggalin. Hindi katulong ating vitamin C, pwede mong tanggalin sa capsule. Di ba? Ilalagay mo sa tubig. Ito hindi eh. So, basta nakaka-take ng capsule. Walang glutathione na tablet or caplet form. Dapat ang glutathione ay nasa capsule. Hindi pwedeng tablet, caplet form. Kailangan, ano yun eh, may binders na yun, hindi na pure.
So kung capsulated ang glutathione, automatically, especially with our glutathione right now, yung ating 24 alka white na naka-Japanese belted system, automatically sealed yun. Yung freshness niya sealed. So pag nakaka-take na ng capsule yung bata, pwede na siya mag-take once a day at least. Tama. Tama. Oo, tama. Actually, maraming tanong. Isa-isahin mo. Sige. Well, together with our una, kailangan malaman ko muna kung small, medium, large yung katang body mass. So, assuming medium, usually medium, no? So, kung babae o lalaki, no? So, assuming lalaki. Lalaki po ba ito? Babae. Anyway, assume natin medium na lang, babae o lalaki. So, glutathione, kailangan may vitamin C. Hindi pwedeng walang vitamin C. Detox phase, nourishment phase, or sustaining phase, kailangan lagi may vitamin C. Magkaagapay po yan. Kambal po yan, hindi lang basta magkapatid, kambal. So, dosage ng glutathione, at least yung vitamin C mo 333 or 555, depende sa body weight. Tapos yung glutathione mo, for the first month, sundin nyo yung binigay kong dosage dito sa atin, 222. For the first month, 222. Yun. Wow, 222. Oh, ano ba? Ano, hyper? Hyper palabas, hypo papasok. Tinitingnan ko niya kung ano yung gravity ng kanyang thyroidism. Ilang taon na. Pero basically 222. Tapos kailangan may vitamin C. At least yung vitamin C, saka kung sakali nasa stage 2 or stage 3 na, at least yung vitamin C niya 555. And before that, number 1, kailangan muna tayo mag-detox and cleansing ng ating small and large intestine. Alam natin yan. Alam niyo yan. Kasi whatever it is, yung villi, kung madumi yan, kung madumi yung villi, small intestine natin, automatically, hindi ma-absorb yung tamang nutrients sa katawan natin. Yung tuwalya, kailangan malinis yan. Okay, kailangan mo ng restore dyan. Ganun ang ating protocol. Alam naman natin po yan. City scan. Malapit yan. Lalim no? Send nyo lang sa akin direct. Send sa akin direct. Kay Kuya Jeff. Kuya Jeff, from La Union, MBC ng La Union. Sige po, diretso na po sa akin. Well, basta nakakainom na po ng kapsula yung bata. Well, kung maintenance phase, at least 111. Pero kung hindi pa ako nakaka-take ng glutathione, kailangan muna yung first 1 month niya, 222. Dapat may vitamin C rin. Of course. Pwede. Our products are all naturopathic products, di ba? Yung, ano ka ba, Coach Alice? Binansagan ko na po, yung lahat ng produkto ni MCore, they are all naturopathic products. The products of MCore are all for wellness. Well, may binigyan ako. Well, 222 is okay, but
mas maganda ang glutathione i-take morning at saka yung tanghali kahit wala. Okay? Morning at saka evening. Kasi yung evening, pag tulog mo dyan, automatic yung katawan mo, nagke-cleansing. Habang tulog tayo, dyan nagkakaroon ng repair ng system natin. So, mas kailangan po ng katawan natin habang tulog tayo yung mga supplement intake natin. Pero, bakit may morning? Kasi pag gising mo naman, protected ka the whole day. Thank you. Wait. Pag si Dr. Ubusan nakausap mo, bibigyan kanya ng 555, glutathione. Depende sa body mass. Ano yung body mass? Yung weight. Okay, yung malaking tao ka, iba ang ano mo. Iba ang dosage mo. But then again, to be safe, maximum is 222. Nagme-message naman kami ni Kuya Jeff. Ito ang good news ha. Ito good news, pakinggan nyo. May mga nasa pipeline na po. Wellness and personal care products. Napapag-usapan na po yan sa taas. So, expect the unexpected, yung mga beautiful upcoming whatever good news sa ating company. Basta. Iba naman dyan, nagme-message sa akin direct eh. Anyway, yan, nilagyan sa likod ko, kita nyo, you know. May mga products ako sa likod, no? Yan, nakapin sa wall yan. Anyway, maraming salamat po sa pag-attend.